Magandang araw mga kababayan, narito po ang ating weather update ngayong araw, August 26, 2025. Sa kasalukuyan patuloy pa rin na minomonitor ng PAGASA ang low pressure area at ito po ay huling namataan sa east-northeast ng Eastern Samar. Ayon po sa PAGASA mga kababayan, meron po itong dalawang senaryo na posibleng tahakin ng low pressure area sa mga susunod na oras. Ang unang senaryo po ay magmo-move ito pa northwest. Babaybayin niya ang east coast ng Eastern Visayas patungong Bicol region. Tatawid po siya ng Central Luzon at didiretsyo na po siya papuntang West Philippine Sea. Ang pangalawang senaryo naman po ay papasok naman po siya sa Eastern Visayas. Babaybayin niya ang Southern Luzon bago siya makarating sa West Philippine Sea. Pero ayon po sa PAGASA, kapag nandito na po siya sa West Philippine Sea, mas tataas na po yung tsansa niya na mag-develop sa isang ganap na bagyo o tropical depression. Kapag naging bagyo na nga po ito, ay tatawagin po itong bagyong Jacinto. Dagdag pa po ng PAGASA, dahil din sa low pressure area na ito, malaking bahagi po ng ating bansa ang magiging maulap at may mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Kaya makararanas ng mga pag-ulan ang Visayas, Bicol region at ilang bahagi po ng Luzon. Samantala yung southwest monsoon o hanging habagat naman po ay nakakaapekto pa rin sa ating bansa. Lalong-lalo na po dito sa western part ng Visayas, ganun din po sa western part ng Mindanao, kasama na po ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao at ang Sox-Sargen. Kaya naglabas po ang PAGASA ng weather advisory dahil sa pinagsamang epekto ng low pressure area at ang hanging habagat o southwest monsoon, ang mga nasa eastern part ng ating bansa, asahan po natin ang epekto ng low pressure area simula po ngayong araw. Ang mga lugar na posibleng makararanas ng 50 to 100 mm na pag-ulan ay ang Aurora, Rizal, Quezon, Laguna, dito sa Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Samantala, dahil naman sa epekto po ng southwest monsoon, posible pa rin umabot sa 50 to 100 mm yung mga pag-ulan dito sa Palawan. Ang ibig po sabihin ng PAGASA sa 50 to 100 mm na pag-ulan mga kababayan ay posible yung mga localized floodings o yung mga flash floods at hindi rin po nila inaalis ang posibleng banta po ng mga pagguho ng lupa. Para naman po sa magiging lagay ng ating panahon dito sa Luzon, magpapatuloy pa rin po yung maulap na kalangitan sa malaking bahagi po ng Luzon. Ayon pa po sa PAGASA, simula po ngayong araw, mataas po ang tsansa ng pag-ulan kasama ang Metro Manila dahil po yan sa interaction nitong low pressure area sa kalupaan ng ating bansa, mga kababayan. Para naman po sa Palawan, sa buong Visayas at sa northern part ng Mindanao, mananatiling maulap po ang kalangitan at mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan. Ganon din po dito sa southern part ng Mindanao kasama ang Sox-Sargen, Davao Region at eastern part ng Mindanao. Kaya lagi pong paalaala ng PAGASA sa ating lahat mga kababayan, mag-ingat, maging alerto sa banta ng pagbaha, sa mga pagguho ng lupa, lalo na po tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan sa inyong mga lugar. Hanggat maaari po pumunta o lumikas sa mas ligtas na mga lugar. Samantala narito naman po ang mga lugar na walang pasok sa lahat ng antas sa public at private schools at mga tanggapan ng gobyerno sa iba't ibang lugar ngayong araw. Pakinggan niyo po mabuti mga kababayan. Una na po ang Metro Manila, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Batangas at Cavite.
Yan po muna ang ating ulat panahon o weather news update sa araw na ito mga kababayan. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, i-share sa inyong mga kaibigan o kakilala upang makatulong na rin sa ating mga kababayan at higit po sa lahat, mag-subscribe sa channel na ito para lagi po kayong updated sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa. Muli po, ito po ang balita sa bansa na nagsasabing, hanggat magkakasama tayong lahat, may pag-asa.